Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1431. Paglaban sa Bansheng. Relax, hindi kita bibiguin. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ni Xiaoyan matapos niyang marinig ang paos na boses ni Guyu. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay niya. Ang Katanji tanging 5 kulay na Fire Lotus ay nagsimulang dahan-daang umikot ng mas mabilis. Zon-er, tumalikod ka. Lumingon si Xiaoyan at inutusan si Zon-er na bumalik. Ang mapanirang puwersa mula sa Extermination Fire Lotus ay talagang sobrang nakakatakot. Maging siya ay hindi makakayanan kung tumayo siya ng sobrang lapit. Naiintindihan. Senior Brother Xiaoyan, mag-ingat ka. Tumanggo si Zon-er. Natural na naramdaman niya kung gaano nakakatakot ang Fire Lotus sa kamay ni Xiaoyan. Gayunpaman, hindi siya labis na nag-aalala habang ang kanyang katawan ay gumagalaw at mabilis na umatras. Dapat din tayong umatras pa. Ikinaway ni Gu Qingyang ang kanyang kamay matapos makitang nagmamadali si Zon-er. Seryoso ang kanyang ekspresyon habang inaakay niya ang lahat na umatras ng mas malayong distansya. Xiaoyan, marahil ito ang unang pagkakataon na nakalaban mo ang isang elite na Bansheng, tama ba? Kung ganoon, hayaan ang matandang ito na sabihin sa iyo kung gaano kalaki at hindi mababawi ang pagkakaiba ng isang Daozun at isang Daosheng. Ang mga mata ng itim na kalansay ay kumikislap habang ang malamig na boses ay dahan-daang lumabas. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Pinitik niya ang kanyang daliri at ang Extermination Lotus Flame sa kanyang kamay ay biglang nagsimulang umikot ng mas mabilis. Ilang sandali pa, bigla itong naging kumikinang na bola na bumaril mula sa kanyang palad. Walang tunog na ibinuga habang lumilipad, ngunit kahit saan ito dumaan ay tahimik na gumuho. Isang malaking itim na spatial crack ang patuloy na lumitaw sa likod ng apoy. Ang Extermination Lotus Flame ay hindi nagpakita ng sobrang nakakapukaw ng kaluluwa, ngunit sa mga mata ng isang tunay na eksperto, ang magandang lotus ng apoy na iyon ay parang stick ng isang Diyos ng kamatayan, na nagdulot ng isang napakayaman na aura ng kamatayan. Ho! 2 kumpol ng matahimik na berdeng ilaw ang naruroon sa kaibuturan ng mga mata ng balangkas. Ang mga matang iyon ay nakatitig sa apoy na lotus habang ito ay literal na palm unit sa kalawakan at patungo sa kanyang direksyon. Isang itim na singaw ang dahan-daang lumabas sa kanyang katawan. 10,000 Soul Bone Armor. Matapos may padala ang paos na boses ng matanda mula sa bibig ng itim na kalansay, ang mga alon pagkatapos ng mga alon ng makakapal na itim na fog ay biglang nagsimulang sumabog mula sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Umalangaw-ngaw sa kalangitan ang matatalim na kahabag-habag na hiyawan. Ang itim na fog ay malinaw na nabuo ng maraming espiritual na katawan. Ang lahat ng mga kaluluwang ito ay nagsimulang dumaikit sa katawan ng kalansay sa sandaling lumitaw sila. Lumitaw ang itim na liwanag at sa wakas ay lumitaw ang bone armor na may itim na kinang sa paligid ng katawan ng balangkas. May mga toneladang maliliit na buto sa armor ng buto. Ang mga buto na ito ay nagtataglay ng maraming mabangis na mukha. Kung titingnan mula sa malayo, ang mga mabangis na mukha na ito ay nagtipon sa 100 talampakan na malaking mukha. Puno ng sakit ang mukha, dahilan para tumindig ang mga balahibo sa katawan matapos itong tingnan. Xiaoyan, makikita ng matandang ito kung ang Fire Lotus mo, na sinasabing walang katulad na kapangyarihan ng mga walang kwentang tao, ay kayang basagin itong 10,000 Soul Bone Armor ko. Ang itim na skeleton ay biglang nagangat ng ulo matapos mabuo ang bone armor. Tumingin ito sa apoy na lotus habang napunit ito sa hangin. Hindi nagtagal ay nagpahayag ang isang matandang boses na umalangaw-ngaw sa kalangitan. Swoosh! Ang namamaos na boses ni Saint Guyu ay katatapos lang tumunog nang biglang dumating ang Fire Lotus. Malakas itong nabangga sa napakalaking bone armor sa harap ng maraming pares ng mga mata. Bang! Tahimik ang damuhan nang maganap ang banggaan. Parang pati hangin ay nawala. Gayunpaman, ang katahimikang ito ay tumagal lamang ng ilang sandali bago naganap ang isang pumupukaw ng kaluluwa na pagsabog na naging sanhi ng pagyanig ng lupa at kalangitan. Isang 10,000 talampakan malaking bagyo ng apoy ang biglang kumalat mula sa punto ng banggaan. Ang isang malaking bahagi ng espasyo ay gumuho sa maraming madilim na butas habang ang isang nakakatakot na unos ay bumuhos.
Tumaas ang buhangin at lumipad ang mga bato, at nakikita ng lahat ang lupa sa loob ng 10,000 talampakan na radius na natuklap sa bilis na nakikita ng mata. Ang malalaking bitik ay patuloy na kumalat mula sa malalim na ilalim ng lupa, na tila isang lindol ang naganap. Isang pamumutla ang bumungad sa mga mukha ng lahat ng naruroon habang pinagmamasdan ang paglipol ng bagyo sa kalangitan. Si Jiu Fang, Han Yu, at ang iba pa nilang grupo ay nagpakita ng hindi pangkaraniwang pangit na mga ekspresyon. Walang sino man sa kanila ang makapag-isip na si Xiaoyan ay nakapagpalabas ng ganoong nakakatakot na pag-atake gamit ang kanyang siyam na pagbabago sa peak na lakas ng Daozun. Ang isang Fire Lotus explosion sa level na ito ay isang bagay na kahit isang ordinaryong Tian class middle level na Dao skill ay hindi makakamit. Aw! Isang mapangwasak na unos ng apoy ang sumabog sa kalangitan. Ang napakalaking ilusyon ng Heaven Phoenix na iyon na lumulutang sa kalangitan ay tinamaan din ng puwersang ito. Nanginginig ang malaking katawan nito bago ito nagbuga ng putok, at sumabog sa wala sa harap ng gulat na mga mata ni Jiu Fang. Grog. Si Jiu Fang ay nagluwa ng isang subo ng sariwang dugo pagkatapos na mabasag ang ilusyon na figure ng Heaven Phoenix. Mapatla ang ekspresyon niya. Maliwanag, naranasan niya ang isang kakilakilabot na backlash. Bang! Ang bagyo ng apoy sa kalangitan, na napuno ng mapanirang alon, ay nagsimulang walisin sa paligid. Anumang buhay na nilalang na nasa loob ng lugar na ikinalat nito ay dumanas ng isang tiyak na suntok. Laking gulat ng mga nakapaligid na eksperto kaya dali-dali silang tumakas sa malayo. Wala ni isa sa kanila ang nangahas na lumapit sa lugar kung saan maaabot ng apoy. Nakatayo si Xiaoyan sa malayong kalangitan at pinagmasdan ang napakagandang firestorm, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi nakahinga. Ito ang unang pagkakataon na nakipaglaban siya sa isang elite na Dao Sheng. Bagamat napakalakas ng Extermination Fire Lotus, naunawaan din niya kung gaano katikat ang isang Bansheng. Ang mga lumang malademonyong pag-iral ay medyo makapangyarihan kahit sa loob ng Han Clan at iba pang sinaunang clan. Kung sasabihin ng isa na madali silang matatalo, minamaliit sana ng isa itong tinatawag na mga eksperto sa klase ng Sheng. Ang unos ng apoy na tumawid sa kalangitan sa wakas ay hamina sa ilalim ng mga mata ng lahat. Matapos hamina ang bagyong ito, ang espasyo mismo, kung saan nabuo ang maraming butas, ay dahan-daang nagsimulang bumawi. Ang mga mata ni Xiaoyan ay matamang tumitig sa gitna ng bagyo. Habang humihina ang firestorm, 100 talampakan ang taas na itim na kalansay ay muling lumitaw sa harap ng linya ng paningin ng lahat. Nagawa nitong tiisin ang pag-atake. Isang ligaw na kagalakan ang bumungad sa mga mata ng mga eksperto mula sa angkan ng Han matapos makita ang itim na kalansay na nakatayo pa rin sa kalangitan. Sa kabilang banda, ang mga mula sa kabilang partido ay nadama ang kanilang mga puso. Kahit na ang gayong malakas na pag-atake ay hindi nakagawa ng anumang pinsala. Napakalakas ba ng isang piling Bansheng? Yumigting ang ekspresyon ni Xiaoyan. Hindi kumikislap ang kanyang mga mata habang nakatitig sa malaking itim na kalansay. Hindi siya naniniwala na hindi nagawang sirain ng Extermination Fire Lotus si Guyu. Crack! Ang ibabaw ng itim na kalansay sa kalangitan ay biglang naglabas ng bahagyang pag-crack sa harap ng matinding titig ni Xiaoyan. Isang putol na piraso ng bone armor ang biglang nahulog habang pinagmamasdan ng ilang natulala na mga mata. Crack! Crack! Matapos bumagsak ang unang piraso ng sandata ng buto, dumaraming bilang ng mga fragment ng sandata ng buto ang nagsimulang magkalat na parang nyebe. Maraming mga bitik ang mabilis na nagsimulang lumitaw sa napakalaking katawan ng itim na kalansay. Sa wakas, ang malaking sandata ng buto ay naglabas ng putok habang ito ay sumabog sa mga fragment ng buto na nakakalat. Ang malaking kagalakan sa mga mata ng mga taong iyon mula sa angkan ng Han ay mabilis na tumahimik nang makitang nabasag ang sandata ng buto. Nabasag ang sandata ng buto, na inihayag ang aktwal na katawan ng balangkas. Gayunpaman, ang katawan ng itim na kalansay, na kasing tigas ng metal, ay nagsimulang mapuno ng makapal na nakapak na mga crack lines. Isang banayad na simoy ng hangin ang umihip sa kalangitan at ang berdeng liwanag sa mga mata ng kalansay ay naglaho ng isang buga. Puff!
Ang itim na kalansay ay dahan-dahang naging abo na nakakalat kasabay ng hangin sa harap ng maraming nakatulala na mga mata nang maglaho ang dalawang kumpol ng liwanag. Grog. Ang hindi gumagalaw na katawan ni Guyu sa di kalayuan ay biglang tumalsik ng isang subo ng dugo nang ang kalansay ay naging alikabok. Ang mga guwang na mata ay muling nagkaroon ng berdeng kinang. Namutla ang mukha niya. Pinunasan ni Guyu ang bakas ng dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo at nagsalita sa isang makapal na boses. Sige, hindi nakakagulat na nagawa mong pilitin ang mga taong iyon na bumalik sa pagkatalo. Xiaoyan, mayroon ka talagang kakayahan. Kahit na nasaktan mo ako ng malubha, kukunin ko pa rin ang munting buhay mo. Sizzle. Ang malakas na sigaw ni Guyu ay tumunog lamang nang may lumitaw na gininto ang liwanag sa kanyang harapan na parang kidlat na bilis na nahuli sa kanya. Isang kamao na tila gawa sa ginto ang walang awan na hamampes sa ulo ni Guyu habang sinasabayan ng nakakatakot na hangin. Ang biglaang pag-ataking ito na parang kidlat ay nagdulot kay Guyu na medyo nawalan ng pag-iisip. Buti na lang at naka-recover siya. Pilit niyang pinipigilan ang mga sugat sa kanyang katawan habang mabilis niyang inilabas ang kanyang kamay. Pagkatapos nito, ang kanyang kamay ay bumangga sa napakalaking gininto ang kamao. Klang! Nagbanggaan ang dalawa at isang malinaw na metal na tunog ang agad na umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ang napakalaking gininto ang katawan na iyon ay pasuray-suray na pabalik sa loob ng isang dosenang hakbang. Ang kamao na iyon, na tila gawa sa ginto, ay nakakuha ng kalahating pulgadang lalim na tatak ng kamay. Ang kakayahan sa pagganti ng isang piling bansheng, kahit isa na malubhang nasugatan, ay medyo nakakatakot. Medyo kulang ka kung gusto mong patayin ang matandang ito. Napilitan si Guyu na umatras ng isang hakbang, ngunit mabilis niyang pinatatag ang kanyang katawan. Madilim at malamig ang kanyang mga mata habang nakatingin sa gintong figure ng tao sa di kalayuan. Sa kanyang paningin, natural niyang nakilala si Xiaoyan kahit na pagkatapos niyang ilabas ang Dao skill na nagpapabago sa katawan. Dahil nagamit mo na ang Fire Lotus na ipinagmamalaki mo, dapat ka na ngayong sumama sa dating ako. Ang mukha ni Guyu ay puno ng bangis. Hindi kailanman sumagi sa isip niya na siya ay malubhang masasaktan ng isang nakababatang henerasyon. Naiintindihan din niya na medyo mayabang siya this time around. Kung ang kanyang kaluluwa ay hindi nakatakas, siya ay nagdurusa sa isang pinsala, na hindi maaaring gumaling, mula sa nakakatakot na apoy na lotus na iyon. Biglang hinawakan ng malaking kamay ni Guyu si Xiaoyan pagkatapos niyang bigkasan ang mga salitang iyon. Isang itim na kamay ang biglang lumitaw sa harap ni Xiaoyan at hinawakan ang gintong higanteng siya ay nagbagong anyo. Gayunpaman, biglang nagiba ang espasyo sa likod ni Xiaoyan nang pumulupot sa kanya ang malaking itim na kamay. Isang spatial crack ang lumitaw, at isang pamilyar na matandang figure ang dahan-daang lumabas. Ang kanyang mahinang boses ay umalangaw-ngaw sa lupa. Guyu, hindi ka ba nahihiya na salakayin ang isang miyembro ng nakababatang henerasyon sa kabila ng iyong katayuan? Battle Through the Heavens. Kabanata 1432. Pinipilit si Guya na umalis. Nagulat si Guyu nang makita niyang biglang lumitaw ang matandang figurang ito. Binibigkas niya ang isang pangalan sa isang madilim at solemne na boses. Yao Chen. Guro. Bakit ka nandito? Si Xiaoyan ay natigilan din dahil sa hitsura ni Yao Lao. Ang kanyang malakas na boses ay napuno ng kakaiba. Hindi pa niya nababasag ang spatial scroll na ibinigay sa kanya ni Yao Lao. Masyadong matagal kang nanatili sa sinaunang rehiyon at medyo nag-alala ako. Kaya, nakahanap ako ng oras para magmadali. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahanap kita sa ganitong sitwasyon. Si Yao Lao ay sinuspinde sa harap ni Xiaoyan. Mahina siyang ngumiti bago ako ang kanyang mga mata kay Xiaoyan. Isang nalulugod na ekspresyon ang lumabas sa kanyang mga mata habang sinasabi niya. Ang iyong lakas ay tumaas sa loob ng ilang maikling buwan. Talagang nalampasan mo ang aking mga inaasahan. Nakahinga ng maluwag ang grupo ni Zon sa di kalayuan nang makita nilang biglang sumulpat si Yao Lao. Guyu, maaari kang ituring na bahagi ng mas lumang henerasyon na may ilang reputasyon sa Central Plains. Hindi ka ba naging napakawalan Jia ngayon?
Dama po ang mga mata ni Yao Lao kay Goyu habang dahan-dahan siyang nagtatanong. Walang dapat ikahiya sa paningin ng aking angkan ng Han. Gagamitin namin ang lahat ng pakulo hanggat natapos namin ang aming misyon. Talagang biro para sa iyo na sabihin ang mga salitang ito sa matandang ito. Malungkot ang ekspresyon ni Goyu habang malamig siyang tumawa. Hahaha. Nakalimutan ko na ang antas ng kasamaan na kaya ninyong mga tao. Tumawa si Yao Lao matapos marinig ang tugon ni Goyu. He continued with a faint smile. Ang pambubuli sa isang miyembro ng nakababatang henerasyon ay hindi nagpapakita ng iyong kakayahan. Bakit hindi tayong dalawa ang mag-away? Anong masasabi mo? Namula ang mukha ni Goyu. Siya at si Yao Lao ay mga eksperto sa klase ng Bansheng. Kung siya ay nasa kanyang tuktok, mahirap hulaan kung sino lang ang mananalo, ngunit wala siya sa kanyang pinakamataas. Hindi lalampas sa 30% ang kanyang tsansa na manalo sa laban kay Yao Lao. Yao Chen, hindi ka dapat kumilos ng mayabang sa harap ko. Ang mga eksperto sa loob ng aking Han Clan ay hindi isang bagay na maihahambing ng Falling Star Pavilion mo. Ano ang magagawa mo kung ang matandang ito ay tumawag ng isa pang matandang multo mula sa aking angkan? Bagamat hindi nagawang talunin ni Goyu si Yao Lao, ayaw niyang lumambot ang kanyang tindig habang malamig siyang tumawa. Ang aming angkan ng Gu ay hindi natatakot sa iyo kung nais mong lumaban sa mga tuntunin ng mga numero. Katatapos lang ng mga salita ni Goyu nang mabilis na lumipad ang grupo ni Zun-er. Lumitaw sila sa likod ni Yao Chen. Naikuyong niya ang kanyang kamay. Isang spatial scroll ang lumitaw sa loob nito bago ito mabilis na nabasag. Isang spatial fluctuation ang kumalat. Pagkatapos nito, lumitaw ang isang spatial crack at dahan-daang lumabas ang isang matandang figure sa harap ng mga pangit na ekspresyon ng grupo ni Goyu. Hahaha. Hindi inaasahan na napakasigla ng lugar na ito. Isang pamilyar na tawa ang sumunod na lumitaw pagkatapos na lumabas ang matandang figurang iyon. Si Elder Tong Zuan. Bahagyang nagulat si Xiaoyan nang makita niya ang figurang ito. Ang elder na ito ay si Elder Tong Zuan, na nakilala ni Xiaoyan sa Gu Realm. Hahaha. Xiaoyan, nagkita tayong muli. Ngumiti si Elder Tong Zuan kay Xiaoyan. Mabilis na dama po ang kanyang mga mata sa katawan ni Xiaoyan at ilang sorpresa ang bumungad sa kanila. Matagal bago siya lumingon kay Yao Lao sa tabi niya at tumawa. Siguro si Yao Zunzi ito. Ang yumanig sa Central Plains noon, di ba? Hahaha. Sa ngayon, parang mas angkop na tawagin kang Saint Yao. Naikuyong lamang ni Yao Lao ang kanyang mga kamay nang marinig niya ang tumatawa na boses ni Elder Tong Zuan. Puno ng ngiti ang kanyang mukha habang binibigkas niya ang ilang magalang na salita bilang tugon. Elder Tong Zuan. Naghintay si Gu Qingyang sa tabi hanggang sa makausap ni Elder Tong Zuan si Xiaoyan at ang iba pa bago marahan na buod ng mga pangyayaring naganap. Lalong nagiging mayabang ang angkan ng Han. Kumunot ang noo ni Elder Tong Zuan matapos marinig ang buod ni Gu Qingyang. Tinitigan niya si Guyo ng medyo hindi magiliw na mga mata. Medyo naging hindi natural ang ekspresyon ni Goyu matapos tingnan ni na Elder Tong Zuan at Yao Lao, parehong mga elite na Bansheng. Maaari siyang umasa sa lakas ng Han Clan at hindi magpakita ng takot laban sa Falling Star Pavilion, ngunit kailangan niyang maging mas maingat kapag kaharap ang Gu Clan. Ang angkan na ito, na napakatanda na, ay nagtataglay ng napakalakas na lakas. Si Han Yu at ang mga eksperto ng Han Clan ay lumipad patungong Goyu. Medyo pangit ang mga ekspresyon nila habang nakatingin sa line-up ng kabilang partido. Ang kasalukuyang sitwasyon ay naging sanhi ng kanilang kalamangan sumangga. Elder Guyo, kailangan ba nating ipatawag ang ibang mga eksperto mula sa angkan? Mahinang tanong ni Han Yu. Kumikislap ang mga mata ni Goyu. Nagtanong siya. Nakita mo na ba ang Bodhisattva Heart? Ha? Nagulat si Han Yu matapos marinig ang tanong na ito. Nag-alinlangan siyang umiling. Hindi. Kumunot ang noo ni Goyu nang marinig ang sagot na ito. Marahan siyang bamantong hininga at sinabing. Kung ganoon, umalis na tayo. Nandito rin ang mga miyembro ng Gu Clan. Kung tatawagan natin ang ibang mga eksperto, gagawin din nila ang ganoon. Sa oras na iyon,
tiyak na ilalantad natin ang ilan sa ating lakas. Hindi ito makikinabang sa atin. Medyo ayaw ng puso ni Hanyu nang marinig niya na plano ni Guyu na sumuko, ngunit naiintindihan din niya ang kasalukuyang sitwasyon. Si Guyu ay malubhang nasugatan ng nakakatakot na Fire Lotus ni Xiaoyan kanina. Mahirap para sa kanya na makitungo sa isang solong elite na si Ban Sheng. Bukod dito, ang kabilang partido ay kasalukuyang mayroong dalawang Ban Sheng. Bagamat ang tribo ng Heaven Demon Phoenix ay nagtataglay din ng mga demonyo ng klase ng Ban Sheng, hindi sila papayag na maging mga kaaway sa isang paksayon tulad ng angkan ng Gu dahil sila ay walang kabuluhang mga ibon. Kaya naman, hindi maasahan si Jiu Feng na magpatawag ng mga eksperto para suportahan sila. Zuantong, hindi mo na kailangang magbitiw ng ganoong kalokohan. Kapag gumaling na ako, sasamahan ka ng matandang ito sa anumang gusto mong gawin. Madilim at malamig ang mga mata ni Guyu habang nakatitig kay Elder Zuantong. Napangiti si Elder Zuantong nang marinig niya ang mga salitang ito, ngunit hindi niya ito pinansin. Naririnig niya ang layunin ni Guyu na umatras sa kanyang mga salita, kaya hindi niya sinubukang maging sobra. Naiintindihan din niya na imposibleng talagang pigilan nila ang grupo ni Guyu. Ang pagganti mula sa isang piling Ban Sheng bago ang kamatayan ay medyo nakakatakot. Bukod pa rito, ang grupo ni Guyu ay tiyak na nagtataglay ng mas maraming spatial scroll na maaaring magpatawag ng ibang mga eksperto mula sa kanilang angkan. Kung sila ay mauwi sa isang pagkapatas, ang mga eksperto mula sa magkabilang angkan ay mapipilitang magpakita. Bukod dito, Xiaoyan, Yao Chen. Ipapaalala ko sa iyo na wala sa mga gustong makuha ng Hall of Souls ko ang makakatakas. Ang Falling Star Pavilion ay nakatakdang gawing mga guho ng aking Han Clan. Dapat mong i-enjoy ang iyong oras hanggat kaya mo. Lumingon ang mga makakapal na mata ni Guyu kina Xiaoyan at Yao Lao habang siya ay nagbabanta. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Matigas na buto ang Falling Star Pavilion ko. Kung talagang gustong kumagat ng Hall of Souls mo, tiyak na madudurog namin ang ilan sa mga ngipin mo. Natawa si Yao Lao. Ang kanilang relasyon sa Hall of Souls ay nasa punto kung saan hindi magpapahinga ang isa hanggang sa mamatay ang isa. Walang kabuluhan ang gumamit ng anumang mas malambot na tono. Dahil ito ang kaso, ano ang silbi ng pagbibigay ng anumang mukha sa Hall of Souls? Sana, mabigkas mo pa rin ang mga salitang ito kapag naabot ka ng hukbo ng Hall of Souls ko. Malamig na tumawa si Guyu at pagkatapos ay tumigil sa pagsasalita. Ang kanyang mga mata ay walang awa na sumulyap kay Xiaoyan bago siya tumalikod at nanguna upang magmadaling lumabas ng Ancient Wasteland Region. Si Hanyu at ang iba pang mga eksperto mula sa angkan ng Han ay maaari lamang sumunod sa kanyang likuran sa kawalan ng kasiyahan. Ang grupo mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix ay hindi nang ahas na manatili matapos makitang umalis ang grupo ni Hanyu sa isang malungkot na paraan. Nagmamadali silang sumunod sa likuran. Nakaramdam ng kaunting panghihinayang si Xiaoyan habang pinapanood niya ang mga taong iyon na tumatakas sa isang kisap mata. Bumantong hininga siya, sayang. Hindi namin naging sanhi ng pagkawala ng Hall of Souls maliban sa malubhang pagkasugat kay Guyu. Hahaha. Hindi ka nakapanipaniwala na masaktan ang isang piling Ban Sheng. Tumawa si Yao Lao. Wala tayong magagawa kung gusto nilang umalis. Masyadong makapangyarihan ang Han Clan. Kung tayo ay sasabak sa isang todo-out na labanan, tayo ang magdurusa. Tama si Brother Yao Chen. Ang Han Clan ay misteryoso at hindi maarap. Napakahirap na harapin sila. Kahit ang aming Gu Clan ay hindi nang ahas na sunduin sila. Hindi masamang wakas ang pagiging matakot sa kanila. Tumawa si Elder Tong Zuan sa tabi bilang pagsang-ayon. Sinulyapan niya ang lahat at sinabi ang kanyang mga iniisip. Gayunpaman, dahil ang usapin ng Bodhisattva Ancient Tree ay natapos na, kailangan nating magmadaling bumalik sa Gu Realm. Hindi madaling hikayatin ang mga matatandang iyon na palabasin si Zun-Er. Kung magdedelay tayo ng napakatagal, hahabulin nila tayo. Isang hindi pagpayag ang bumungad sa magandang mga mata ni Zun-Er nang marinig niya ang kanyang mga salita, ngunit naunawaan din niya na ang mga matatandang lalaki mula sa angkan ay nag-aalala tungkol sa pagpayag sa kanya na manatili sa labas ng mundo bago siya makarating sa klase ng Dao Sheng.
Tumingin siya kay Xiaoyan at mahinang sinabi. Savior Brother Xiaoyan, dapat kang mag-ingat. Ang Han Clan ay napakakitid ng pag-iisip, at sila ay maghihiganti sa anumang sama ng loob. Sa pagkakataong ito, ikaw ang nagdulot sa kanila ng malaking kawalan. Siguradong hindi na nila mapipigilan ang galit na ito. Kapag sila ay nakalaya, haharapin nila ang Falling Star Pavilion. Oo, bahagyang tumanggo si Xiaoyan. Naunawaan din niya na may malaking gap sa lakas sa pagitan ng super faction tulad ng Han Clan at ng lumalagong Falling Star Pavilion. Magdudulot ito kay Xiaoyan ng matinding sakit ng ulo kung ang Han Clan ay maglunsad ng pag-atake kasama ang kanilang hukbo. Mukhang kailangan kong agad na mag-retreat para pinuhin ang Bodhisattva Heart at sumulong sa isang bansheng sa sandaling bumalik ako. Kung hindi, ang Falling Star Pavilion ay nasa panganib kapag ang Han Clan ay umatake. Hahaha. Relax, sinusubaybayan ng aking Gu Clan ang mga aksyon ng Han Clan. Makakatanggap kami ng balita kung gagawa sila ng anumang malalaking paggalaw. At saka, kailangan nilang magpadala man lang ng 2 elite na bansheng para sirain ang bagong Falling Star Pavilion na ito. Ang lineup na ito ay isang bagay na hindi ipinahayag ng Han Clan sa loob ng maraming taon. Kaya, hindi ka dapat masyadong mag-alala. Tumawa si Elder Tongzuan. Kung talagang darating ang araw na iyon, ang angkan ng Gu ay hindi basta-basta tatabi sa tabi. Taglay mo ang sinaunang Jade sa iyo. Hindi natin basta-basta panoorin itong mahulog sa mga kamay ng angkan ng Han. Kung ganoon, guguluhin natin si Elder Tongzuan. Ngumiti si Xiaoyan at sumagot. Hahaha. Ito ay isang maliit na bagay. Kinawayan ni Elder Tongzuan ang kanyang kamay at sinabi. Medyo gabi na. Dapat na tayong kumilos. Magkita tayong muli. Itinaas ni Elder Tongzuan ang kanyang mga kamay kay Yao Lao pagkatapos magbitaw ng ilang salita. Bago pa makapagsalita ang sinuman, iwinagayway niya ang kanyang manggas, at isang special na lakas ang kumalat at bumalot sa grupo ni Zun-Er. Pagkatapos nito, mabilis silang nawala. Napabuntong hininga si Xiaoyan habang naliligaw habang pinagmamasdan ang pagkawala ng grupo ni Zun-Er. Agad na lumipat ang kanyang mga mata sa lupain sa labas ng Ancient Wasteland Region. Marahan niyang sinabi. Tara na, oras na para bumalik. Battle Through the Heavens. Kabanata 1433. Retreat. Matapos ang usapin tungkol sa Bodhisattva Ancient Tree, ang grupo ni Xiaoyan ay hindi nagpatuloy na manatili sa mapahamak na kaparangan na ito ng matagal. Umalis sila at nagpalipas ng ilang araw sa paglalakbay bago makarating sa Falling Star Pavilion. Walang alinlangan na si Xiaoyan ang may pinakamaraming nakuha sa paglalakbay na ito sa Ancient Wasteland Region. Hindi lamang siya nasiyahan sa maalamat na pagmumuni-muni sa ilalim ng Bodhisattva Ancient Tree, ang Bodhisattva Heart ay nagtago din sa loob ng kanyang katawan. Siyempre, hindi dapat kalimutan ng isa ang 11 purong Bodhisattva seeds na natitira sa kanyang mga kamay. Kalimutan ang tungkol sa mga benepisyong ibinigay ng 2 iba pang bagay kay Xiaoyan. Ang 11 Bodhisattva seeds lamang ay isa ng napakayaman na gantimpala. Kung ang isa ay random na kukuha ng alinman sa mga Bodhisattva seeds na ito, maraming matataas na mata ng mga eksperto sa Daozun ang mapupula sa inggit. Wala silang pakialam sa iba pang ari-arian nito. Ang kakayahan nitong itaas ang pagkakataon ng isang tao na umabant sa klase ng bansheng ay sapat na upang mabaliw ang mga nangungunang eksperto sa mata ng mga ordinaryong tao. Maaaring nakakuha si Xiaoyan ng masaganang gantimpala sa pagkakataong ito, ngunit ang pinakanatuwa niya ay napigilan niya ang grupo ni Han Yu na makakuha ng anuman. Hindi sinasadyang naramdaman ni Xiaoyan ang udyok na tumawa sa tuwing naiisip niya kung paanong ang grupo ni Han Yu ay gumugol ng matinding pagsisikap na magmadali sa Ancient Wasteland Region para lamang bumalik na walang dala. Sa Falling Star Pavilion, ang grupo ni Xiaoyan ay nagpahinga ng isang buong linggo pagkabalik mula sa Ancient Wasteland Region bago sila tuluyang gumaling. Ang paglalakbay na ito sa sinaunang rehiyon ay hindi nakaka-relax. Kung ang Bodhisattva seed sa storage ring ni Xiaoyan ay hindi maswerteng nagising sa kanya mula sa ilusyon, lahat sila ay napunta sa napakabuhay na ilusyon na iyon magpakailanman. Sa huli, sila ay magiging mga buhay na katulad ng mga puppet ni Bansheng.
Kahit na nakaligtas si Xiaoyan, nakaramdam pa rin siya ng lamig sa kanyang puso nang maisip niya ang parang buhay na ilusyon. Ang ilusyon na iyon ay talagang nakakatakot. Hindi agad na pinino ni Xiaoyan ang Bodhisattva Heart pagkatapos bumalik sa Falling Star Pavilion dahil naunawaan niya na ito ay masyadong mahalaga. Kailangan niya itong pinuhin ng perpekto. Talagang walang maaaring magkamali. Habang pinagtibay ang salubing ito, si Xiaoyan ay gumugol ng maraming pagsisikap upang maabot ang kanyang pinakamataas na kalagayan sa loob ng isang buwang yugto ng panahon. Kasabay nito, sinubukan nilang dalawa ni Yao Lao ang lahat ng kanilang makakaya upang maghanda ng mga bagay na magpapalaki sa kanyang pagkakataong sumulong sa klase ng Bansheng, hindi alintana kung ang mga ito ay medicinal pill o natural na kayamanan. Naunawaan ng lahat na ang lakas ng Falling Star Pavilion ay walang alinlangan na tataas kung matagumpay na umakyat si Xiaoyan sa klase ng Bansheng. Dalawang Bansheng ay isang line-up na kahit ang Profound Sky Sect at ang iba pang napakatandang sekta ay hindi nagawang alisin. Habang naghihintay si Xiaoyan na dumating ang kanyang pinakamataas na kalagayan, umalis si Yao Lao ng kalahating buwan. Makalipas ang kalahating buwan, ang kanyang pagod na matanda ay muling nagpakita sa harap ni Xiaoyan at inabot sa kanya ang isang kahon. Tinanggap ni Xiaoyan ang kahon habang nagulat. Pagkatapos niyang maingat na buksan ang jade box, natuklasan niya ang isang emerald green na maliit na ardilya na nagtatago sa loob nito. Isang napakamayaman na pabango ng tableta ang kumalat mula sa katawan ng ardilya. Isang simoy lang ay makakapagpahinga na. Ito ang Bodhisattva Pill. Saglit na tinitigan ni Xiaoyan ang maliit na ardilya. Saka lang niya inangat ang ulo niya at nagtanong sa medyo gulat na boses. Nararamdaman niya ang isang pamilyar na aura sa loob ng katawan ng munting ardilya. Tama iyan. Ngumiti si Yao Lao at tumango. Itinago ng ngiti sa kanyang mukha ang kanyang pagod habang nagsasalita siya sa medyo nanghihinayang paraan. Sa kasamaang palad, ang Bodhisattva Pill na ito ay nagpatawag lamang ng isang 8 kulay na pill lightning. Kung hindi, ang mga epekto nito sa panggagamot ay magiging mas kahanga-hanga. Gayunpaman, taglay mo ang Bodhisattva Heart sa iyong katawan. Ang pagdaragdag ng tulong ng Bodhisattva Pill na ito ay dapat magpapahintulot sa iyo na matagumpay na magtagumpay sa klase ng Bansheng. Naramdaman ni Xiaoyan na may hamarang sa kanyang puso habang pinagmamasdan niya ang matandang mukha ni Yao Lao. Ang dahilan kung bakit nawala si Yao Lao sa loob ng kalahating buwan ay dahil lumabas siya upang maghanap ng lugar upang pinuhin ang Bodhisattva Seed na ito para kay Xiaoyan. Medyo mababa ang pagkakataon ni Xiaoyao na matagumpay na mapino ang isang medicinal pill ng tier na ito. Naunawaan ni Xiaoyan na sapat na ang mga kakayahan ni Yao Lao upang makaakit ng 9 na kulay na pill lightning para sa Bodhisattva Pill na ito, ngunit kulang si Yao Lao ng magandang apoy. Kung si Yao Lao ay nagtataglay pa rin ng bone-chilling flame, ang pag-akit ng 9 na kulay na pill lightning ay magiging napakadali. Si Yao Lao ay tahimik na nag-ambag ng malaki sa kanyang disipulong ito. Guro, salamat. Niyakap ni Xiaoyan ang jade box. Huminga siya ng malalim at mahinang nagpasalamat. Hahaha. Hindi na kailangang sabihin ang mga bagay na ito sa pagitan ng isang guro at disipulo. Umiling si Yao Lao at sinabi. Dapat kang mag-relax at mag-retreat. Ipaubaya mo sa akin ang mga bagay tungkol sa Falling Star Pavilion at Yan Alliance. Hindi ako papayag na may mangyari sa kanila. Ang pinakamahalagang bagay para sa iyo ay ang mabilis na pag-advance sa klase ng Bansheng. Kung hindi ka magkakaroon ng kakayahang supalan ang Purifying Demon Lotus Flame kapag lumitaw ito sa loob ng 3 taon. Masyadong nakakatakot ang Heavenly Flame na iyon. Tahimik na tumango si Xiaoyan. Ito ay isang balakid na maaaring ganap na magbago sa kanya. Kung nagtagumpay siya, talagang maaabot niya ang antas ng pinakamataas na eksperto sa loob ng kontinente. Kung siya ay nabigo, siya ay may iwan sa mga eksperto sa itaas na antas. Hindi niya magagawang gumanti sa kadakilaan ng Han Clan na may ganoong lakas. Bukod dito, hinabol ni Xiaoyan ang Purifying Demon Lotus Flame sa loob ng mahigit 1 dekada. Imposibleng ibigay niya ito. Ang Purifying Demon Lotus Flame ay gaganap ng isang kritikal na papel sa pagpapasya kung maaari niyang labanan ang Han Clan,
kaya kailangan niyang makuha ang Purifying Demon Lotus Flame sa lahat ng mga gastos. Dapat kang mag-relax at mag-retreat. Ipaubaya mo sa akin ang pag-angat ng lakas ni Kailin, ng Little Fairy Doctor, at ni Qinglin. Lahat sila ay pambihirang babae. Hanggat mayroon silang angkop na pagkakataon, tiyak na tataas ang kanilang lakas. Hindi ka nila pipigilan kapag lumabas ka sa iyong retreat. Tinapik ni Yao Lao ang balikat ni Xiaoyan. Pagkatapos nun ay tumalikod na siya. Si Kailin, ang Little Fairy Doctor at si Qinglin ay nandoon lahat, ngunit hindi nila pinutol ang pag-uusap ng isang guro at ng kanyang disipulo. Oo, marahang tumango si Xiaoyan. Saglit siyang nag-alinlangan bago niya inilabas ang isang bote ng jade mula sa kanyang storage ring. May patong ng apoy sa paligid ng bibig ng bote. Ang isa ay malabo na makaramdam ng mahinang kaluluwa sa loob ng bote. Guro, ito ang kaluluwa ni Hanfang. Kailangan mong harapin ito. Ibinigay ni Xiaoyan ang bote ng jade kay Yao Lao habang mahina niyang ipinaalam sa kanyang guro. Bahagyang nagulat ang mukha ni Yao Lao matapos itong marinig. Komplikado ang kanyang mga mata habang nakatingin sa bote ng jade. May kaunting kalungkutan sa kanila. Ano man ang nangyari, minsan ay tiningnan niya si Hanfang na parang sarili niyang anak. Personal niyang pinalaki si Hanfang mula sa isang inabandunang ulila hanggang sa isang matanda at itinuro sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman. Gayunpaman, ang pagkana ni Hanfang laban sa kanya ay naging dahilan upang siya, na minsan nang iniwan ng kanyang angkan, ay nagdusa. Ang sakit mula sa pagtataksil ay maraming beses na mas malala kaysa sa pagkawala ng kanyang katawan. Nanginginig ang nangungunot na kamay ni Yao Lao nang matanggap niya ang bote ng jade. Hindi siya kumibo habang dahan-daang tumango. Nakaramdam ng kalungkutan si Xiaoyan habang pinagmamasdan niya ang matandang mukha ng lalaking nasa harapan niya habang ito ay tila mas malungkot at mas matanda. Ibinaba niya ang manggas at lumuhad ang mga tuhod sa lupa. Siya ay yumoko ng 2 beses bago nagsalita sa malalim na boses. Tinuruan at inayos ako ng guro. Ikaw ang aking guro at parang ama sa akin. Tutulungan ng alagad na ito ang guro na makaganti sa lahat ng kahihiyan at sakit na dinanas mo. Nagulat si Yao Lao nang makita niyang biglang yumoko si Xiaoyan. Nagmamadali siyang humakbang paarap at sinubukan siyang itayo. Bago niya masuportahan si Xiaoyan, niyakap ni Kailin si Xiao Xiao habang tahimik itong lumuhad sa tabi ni Xiaoyan. Siya ang asawa ni Xiaoyan at ang tingin ni Xiaoyan kay Yao Lao ay tulad ng kanyang ama, kaya natural na ganoon din ang tingin niya sa kanya. Gaano man kalamig at katigas ng ulo ang kanyang ugali, naiintindihan niya na minsan ay dapat niyang pakinggan ang kanyang lalaki. Ikaw maliit na bata. Walang magawang umiling si Yao Lao habang ang kanyang mga mata ay medyo nabasa. Namutla ang malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, naunawaan niya na hindi siya pinabayaan ng langit. Maaaring minsan siyang nabulag, ngunit hindi siya nabulag sa pangalawang pagkakataon. Kaya niyang talikuran ang dati niyang buhay para sa alagad na ito. Grand Teacher. Pinalaki ni Xiao Xiao ang kanyang malaitim na mga mata at tumingin kay Yao Lao. Ang malutong niyang boses ay nagdulot ng ngiti sa mga mukha ng lahat ng naruroon. Magandang Xiao Xiao. Ang mukha ni Yao Lao ay hindi sinasadyang napuno ng kagalakan nang marinig niya ang kanyang mga salita. Dali-dali niyang binuhat si Xiao Xiao sa yakap mula sa yakap ni Kailin. Pagkatapos nito, tumingin siya kina Xiaoyan at Kailin. Tumawa siya. Bumangon ka. Ang mga lumang buto ko na ito ay nagkakaroon lang ng random na pag-iisip. Medyo matanda na kayong dalawa. Huwag mong sabihin sa akin na natatakot ka na baka mauwi ako sa pagpapakamatay. Napangiti si Xiaoyan nang marinig ang mga salitang ito. Tumayo siya at tinulungang makatayo si Kailin. Hawak ang kahon ng jade sa kanyang kamay. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang isang malaking silid na bato na nakatago sa loob ng bundok. Sinabi niya, "Panahon na. Dapat na akong pumasok. Walang sinasabi kung gaano ako katagal sa retreat na ito, ngunit sa tingin ko ay medyo mahaba ito. Dapat makinig kayong lahat sa mga tagubilin ng guro sa panahong ito." Naiintindihan. Bahagyang tumango si Kailin, ang Little Fairy Doctor, at ang iba nang marinig ang mungkahi ni Xiaoyan. Guro, mag-iingat ka.
Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin. Hinarap niya si Yao Lao at pinagdikit ang kanyang mga kamay sa isang solemn na paraan. Pagkatapos nito, hindi na siya nagpatagal pa. Umikot siya dala ang jade box at dahan-daang humakbang sa makapal na batong pinto sa harap ng mga mata ng lahat. Bang! Pagkatapos pumasok ni Xiaoyan, dahan-dahan ding isinara ang napakalaking batong pintong iyon. Sa wakas, bumagsak ito sa lupa, nagaangat ng kaunting alikabok sa proseso. Natahimik ang lahat habang nakatingin sa napakalaking batong pinto. Mayroon silang premonition na ang pag-atras ni Xiaoyan ay magtatagal ng mahabang panahon. Tara na. Susunod, hihintayin natin siyang maging isang bansheng. Marahang antong hininga si Yao Lao. Pagkatapos nito, ikanaway niya ang kanyang kamay, niyakap si Xiao Xiao, at dahan-daang umalis. Mabilis na sumunod si Kailin at ang iba pa sa likuran niya. Gayunpaman, wala sa kanila ang umasa na ang retreat na ito ay aabot ng buong 2 taon. Battle Through the Heavens. Kabanata 1434. Ang pagbabago sa Han Clan. Ang 2 taon ay hindi isang maikling panahon, ngunit walang sino man ang umasa na ang pag-atras ni Xiaoyan ay tatagal ng ganito katagal. Batay sa mga inaasahan ni Yao Lao at ng iba pa, hindi dapat mahirap para kay Xiaoyan na makapasok sa klase ng Bansheng dahil mayroon siyang Bodhisattva Heart at Bodhisattva Pill na tumulong sa kanya. Ang alamat tungkol sa pagpino sa puso ng Bodhisattva upang agad na makapasok sa klase ng Sheng ay medyo pinalaki. Pagkatapos ng lahat, ang isa ay dapat bigyan ng oras upang sumipsep ng napakalaking dami ng purong enerhiya. Mapapatunayan din ng isa kung gaano kalakas ang Bodhisattva Heart mula sa ibang pananaw. Bagamat hindi nito pinayagan ang isa na makapasok kaagad sa klase ng Sheng, si Xiaoyan, na isa ng 9 na pagbabago na pick na Dao Zun, ay, sa pinakamarami, ay nangangailangan ng 1 taon upang matagumpay na makumplito ang kanyang pag-urong. Gayunpaman, ang katotohanan ay hindi tumugma sa inaasahan ng lahat. Unti-unting lumipas ang oras habang naghihintay ang lahat. Napalitan ng taglagas ang tag-araw habang tinatakpan ng ligaw na damo ang lugar sa harap ng malaking batong pinto kung saan nagtago si Xiaoyan. Nagsimula ng takpan ng berdeng lumot ang pintong bato. Ang lugar sa paligid ng pintong ito ay naging isang ipinagbabawal na lugar para sa Falling Star Pavilion sa loob ng 1 taon. Maliban sa iilan, kahit ang ilan sa mga guest elder ay pinagbawalan na pumasok. Napigilan lamang ng lahat ang pagkabalisa sa kanilang mga puso pagkaraan ng 1 taon. Walang kabuluhan ang pagkabalisa pagdating nito sa pagsulong. Sa kabutihang palad, ang pinaka-nakapagpapatibay na bagay ay ang naramdaman ni Yao Lao ang isang napakakubling aura sa bundok. Ang aura na ito ay napakahina, ngunit hindi ito mahina. Sa halip, parang nasa transformation state ang aura na iyon. Ang kakayahang maramdaman ang nagtatagal na aura ni Xiaoyan ay walang alinlangan na nabawasan ang pag-aalala ng lahat. Hindi nila nagawang istorbohin si Xiaoyan sa sandaling ito. Kaya naman, lahat sila ay walang magawang mag-alala habang sila ay tahimik na naghihintay. Habang si Xiaoyan ay nasa kanyang retreat, ang Central Plains ay nakaranas ng malaking kaguluhan, ngunit ang paghihiganti ng Hall of Souls ay hindi dumating ng maaga. Kaya naman, ginamit ng husto ng Falling Star Pavilion ang kanilang natitirang oras para maging mas malakas sa ilalim ng pamamahala ni Yao Lao at Feng Zunzi. Maraming eksperto ang sumali nang marinig ang kanilang mga pangalan, lalo na pagkatapos kumalat ang balita mula sa Falling Star Pavilion na maaaring pinuhin ni Yao Lao ang Bodhisattva Pill. Ang ilan sa mga elite pick na Dao Zun, na kadalasang napakababa ng profile, ay hindi nakatiis sa tukso habang sila ay palihim na naging Falling Star Pavilion guest elders. Ang tukso ng Bodhisattva Seed ay talagang napakahusay. Ang mga eksperto ay magsasakripisyo pa nga ng ilang oras at kalayaan para dito. Siyempre, natural na imposibleng ibigay ang Bodhisattva Seed sa mga guest elder na ito, na hinanap ito, sa sandaling sumali sila. Ang mga ekspertong ito ay hindi rin hanggal. Naunawaan din nila na walang librerang tanghalian sa mundong ito. Kaya naman, nag-isip sila ng mga paraan para makapag-ambag sa Falling Star Pavilion para dumating ang panahon na pinagkakatiwalaan sila ni Yao Lao at pagkatapos ay mabiyayaan sila ng Bodhisattva Pill, na magagamit nila upang maabot ang antas na pinangarap lang nila.
Sa harap ng positibong impluwensyang ito, ang lakas ng Falling Star Pavilion ay walang alinlangan na tumaas. Ito ay naging isang malakas na pag-iral sa Central Plains na hindi mababa sa isang lumang paksayon tulad ng Profound Skysect. Gayunpaman, habang lumalago ang lakas at reputasyon ng Falling Star Pavilion, ang Profound Skysect, na bumuo ng sama ng loob kay Xiaoyan at sa Falling Star Pavilion, ay hindi na nakatiis. Noong nakaraan, ang teritoryo ng Falling Star Pavilion ay hindi masyadong malaki. Sa makatuwid, nagkaroon ng kaunting alitan sa pagitan ng dalawa, ngunit ang teritoryo ng Falling Star Pavilion ay unti-unting nagsimulang bumalandra sa Profound Skysect. Hindi maiiwasan na magkaroon ng hidwaan. Ang isa ay isang matandang paksayon habang ang isa ay isang umaangat na paksayon. Talagang magiging matindi ang sagupaan ng dalawa. Ang magkabilang panig ay nakaranas ng kani-kanilang mga tagumpay at pagkatalo matapos ang pakikipaglaban sa loob ng mahabang panahon. Walang nagawa ang alinmang partido tungkol sa isa, ngunit hindi nagtagal ang sitwasyong ito bago ito sumailalim sa pagbabago. Ang Profound Skysect ay nagpahayag na ito ay bubuo ng isang alyansa sa Ice River Valley, Wind Lightning Pavilion, at ilang iba pang kilalang sekta sa Central Plains. Inihayag nila sa publiko na ang alyansa ay tatawaging Profound River Alliance. Ang alyansang ito ay walang alinlangan na pinahintulutan ang lakas ng Profound Skysect na umakyat. Ang pagtitipon na ito ng mga eksperto mula sa maraming partido ay nagpahuli sa Falling Star Pavilion, ngunit hindi natarante si Yao Lao at ang iba pa. Masyadong mabilis na lumawak ang Falling Star Pavilion. Bagaman malawak ang teritoryong nasa ilalim ng impluwensya nito, ito ay medyo mababaw. Sa pamamagitan ng pagranas ng malaking labanan na ito, nagawa nilang gamitin ito bilang isang pagkakataon upang muling ayusin ang kanilang mga sarili. Ang isang napakataba na paksayon ay hindi isang bagay na ninanais ni Yao Lao. Sa halip, gusto niya ng balanseng elite group na maaaring maghatid ng nakamamatay na suntok sa sino mang kaaway. Kaya naman, si Yao Lao at ang iba pa ay hindi nag-organisa ng malaking paghihiganti habang lumiit ang Falling Star Pavilion. Nagpatuloy sila sa pag-atres. Nang umatras ang Falling Star Pavilion at lumiit ang haba ng kanilang defensive line, tumaas ang lakas ng depensa ng mga lungsod na iyon malapit sa gitna. Bukod pa rito, maraming bisitang elder ang personal na nagtayo ng mga wormhole para direktang konektado ang lahat ng mahahalagang lungsod na ito ng magkasama. Sa makatuwid, ang anumang lungsod ay maaaring mapalakas ng mabilis. Naging sanhi ito ng hindi mapasok na teritoryo ng Falling Star Pavilion. Ang ilan sa mga pag-atake ng Profound River Alliance ay nahirapang makamit ang anumang malinaw na resulta. Sa halip, nagdusa sila ng napakalaking pagkatalo pagkatapos ng maraming laban. Ang pagkapatas na ito ay nagpatuloy sa loob ng ilang buwan bago ang Profound River Alliance ay walang pagpipilian kundi ang sumuko sa pag-atake. Unti-unti silang umatras. Sa anumang kaso, nakamit nila ang epekto ng pagpapakita ng kanilang lakas. Hindi nila ninanais na tunay na maging kaaway sa Falling Star Pavilion at makisali sa isang madugong labanan. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat na mahirap hulaan ang mananalo. Matapos ang malaking digmaang ito ay pansamantalang tumigil, ang reputasyon ng Falling Star Pavilion ay muling sumabog. Nagawa nitong umasa sa sarili nitong lakas upang labanan ang alyansa na binubuo ng Profound Skysect, Ice River Valley, at ilang iba pang paksayon. Ito ay napakabihirang sa Central Plains. Ang Profound River Alliance ay lubos na nalulumbay dito. Bagamat nagawa nilang mangagaw ng ilang teritoryo, tila na-promote nila ang Falling Star Pavilion. Matapos mabuo ang pansamantalang kapayapaan, naging kalmado ang Central Plains sa loob ng ilang panahon. Gayunpaman, ang kapayapaang ito ay hindi nagtagal bago ang isang malakas na bagyo ay napukaw mula sa ilang impormasyon na ipinadala mula sa hindi kilalang pinagmulan. Ang pangunahing katangian ng balitang ito ay isa sa 8 sinaunang angkan, ang angkan ng Ling. Noong nakalabas na si Xiaoyan sa Heavenly Tomb, nalaman niya na ang kaharian ng Ling clan ay biglang isinara. Gayunpaman, ang balita noon ay alam lamang ng ilang malalaking paksayon, at wala sa kanila ang nakakaalam kung ano ang nangyari. Kaya naman, hindi kumalat ang balita. Hindi nagtagal,
natuklasan ng ilang eksperto na ang kaharian ng angkan ng Ling ay muling nabuksan. Nang pasukin ito ng mga ekspertong ito at sinisiyasat ang paligid, natuklasan nila na ang kaharian ng Ling ay ganap na walang laman. Walang kahit isang tao sa loob nito. Maging ang mga inapo na mamamayan ng angkan ng Ling ay ganap na naglaho. Natigilan ang mga ekspertong iyon habang tinitingnan nila ang kaharian, na walang buhay. Isang lamig agad ang bomb-alot mula sa kanilang mga paa hanggang sa kanilang mga ulo. Masyadong mahiwaga ang bagay na ito. Kung idinagdag ng isa ang mga inapo na mamamayan ng angkan ng Ling, nagkaroon ng milyon-milyong tao sa kaharian ng Ling, ngunit ang napakaraming tao na ito ay naglaho sa hangin. Ang bagay na ito ay walang alinlangan na nagdulot ng malaking kaguluhan nang makarating ito sa mga tainga ng iba pang ilang sinaunang angkan. Ang bawat isa sa mga angkan na iyon ay nagpadala ng ilang malalakas na individual sa kaharian ng Ling. Hindi alintana kung paano sila naghanap, wala silang mahanap kahit isang miyembro ng angkan ng Ling. Para bang ang angkan ng Ling ay ganap na naglaho nang ang kanilang kaharian ay nabuklod. Ang Ling clan ay isa rin sa 8 sinaunang clan. Bagamat unti-unti na silang nagpakita ng mga senyales ng paghina, dapat itong malaman na kahit ang isang namamatay na sinaunang pangkat ay mas malakas pa rin kaysa sa isang ordinaryong pangkat. Hindi alintana kung gaano ito tinanggihan, maaari pa rin itong may rank sa mga super faction sa loob ng Central Plains. Kahit na ang kanilang angkan ay minasacre, kahit ang mga paksayon tulad ng angkan ng Gu ay mahihirapang patayin ang lahat ng mga miyembro ng angkan nang hindi nagpapalam sa sinuman. Siyempre, maliban sa posibilidad na malipol ang angkan ng Ling, nahulaan ng ilang individual na napakaposible na ilipat ng angkan ng Ling ang kanilang buong angkan sa isa pang sariling nilikhang kaharian, ngunit malinaw na ang napakalaking pagbabagong ito ay hindi may tatago sa mga dalubhasa sa gitna ng Central Plains, ngunit kahit ang mga taong ito ay walang naramdaman. Dahil sa lakas ng angkan ng Ling, paano kaya nila nalipat ang milyon-milyong inapong mamamayan? Ano man ang nangyari, ang usapin ng pagkawala ng angkan ng Ling ay walang alinlangan na nagdulot ng malaking bagyo sa buong Central Plains. Nahulaan ng iba't ibang paksayon ang dahilan ng pagkawalang ito. Habang ang labas ng mundo ay random na hulaan kung ano ang nangyari, isang malaking hindi pagkakasundo ang naganap din sa loob ng mga sinaunang angkan sa bagay na ito. Ang mga sinaunang angkan na ito ay lubos na nagkakaintindihan, ngunit hindi sila magkapanalig. Maaari lamang silang ilarawan bilang bahaging kaaway at bahaging kaibigan. Pagkatapos ng lahat, ang mga sinaunang angkan na ito ay umatake sa isa't isa noong sila ay makapangyarihan. Kaya naman, hindi sila maituturing na nagkakaisa. Habang ang mga tagalabas ay nakakaramdam ng kawalan dahil sa bagay na ito, lahat ng mga angkan na ito ay gumawa ng kanilang sariling mga hula. Isang napakatagal na panahon ang nakalipas, isang malaking digmaan ang minsang sumiklab sa pagitan ng 8 sinaunang angkan. Ang dahilan ng digmaang iyon ay ang Toshi Ancient God Jade. Ang bagay na iyon na naiwan ng huling elite na Daudi at Nab-alitang nagtataglay ng sikreto upang maabot ang klase ng Daudi. Ang 8 sinaunang angkan ay minsan nang nag-away dahil sa sikretong ito. Sa wakas, ang kompletong Toshi Ancient God Jade ay nahati sa 8 piraso. Sa madaling salita, ang sino mang gustong makuha ang naiwan ng Toshi Ancient God ay kailangang kumuha ng 8 piraso ng Jade. Itinuring ng bawat isa sa mga angkan ang sinaunang Jade bilang mas mahalaga kaysa sa kanilang mga buhay. Tiyak na hindi nila ito ibibigay ng walang dahilan. Kaya, may mga nahulaan na ang pagkawala ng angkan ng Ling sa pagkakataong ito ay maaaring may kaugnayan sa iba pang mga sinaunang angkan. Ang kanilang layunin ay makuha ang Toshi Ancient God Jade sa mga kamay ng Ling clan. Gayunpaman, lumitaw ang isa pang pag-aalinlangan pagkatapos ipahayag ang hula na ito. Bagamat ang lipi ng Ling ay tumanggi, ang pundasyon nito ay hindi nawala. Sa 6 na natitirang mga sinaunang angkan, malamang na 2 angkan lamang ang may kakayahang lipulin ang buong angkan ng Ling nang walang nakakaalam. Sila ay ang Gu clan at ang Han clan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1435. Challenge Card. Sa ibabaw, ang Gu clan ang pinakamalakas na clan sa 6 na natitirang sinaunang clan. Walang nag-alinlangan sa lakas na taglay nila.
Kung ilalarawan ng isa ang angkan ng Han, ang angkan na ito ay maaaring ituring na angkan na may pinakamahabang kasaysayan sa 8 mga sinaunang angkan. Ang angkan na ito ay umiral mula pa noong unang panahon. Ito ay kadalasang napakahiwaga at kahit ang iba pang mga sinaunang angkan ay hindi nang ahas na sabihin na malinaw nilang naiintindihan ang lakas nito. Bagamat hindi ibinunyag ng angkan ng Han na sila ang pinakamalakas sa panahon ng mga malalaking digmaan noong unang panahon, ang sinumang maingat na maaalala ang mga pangyayari ay matutuklasan na ang angkan ng Han ay hindi kailanman nahulog sa kahinaan. Hindi sila nanalo o natalo. Mula sa isang tiyak na punto ng view, iyon ay medyo nakakatakot na magawa. Kaya naman, kahit na ang Guklan ay nagpapanatili ng malusog na dami ng takot para sa mahiwagang sinaunang clan na ito. Ang dalawang sinaunang angkan na ito ay kumakatawan sa pinakamalakas na paksayon sa loob ng kontinente ng Daochi. Maliban sa dalawang angkan na ito, walang kahit isang paksayon ang makakaalis sa buong angkan ng Ling nang walang nakakapansin. Sa makatuwid, ang angkan ng Gu at ang angkan ng Han ay walang alinlangan na ang pinakakahina-hinalang paksayon na may kaugnayan sa pagkawala ng angkan ng Ling. Bagamat ang iba pang 4 na sinaunang angkan ay walang ganap na katibayan upang matukoy ang salarin, ito ay malinaw na sila ay naging mas maingat sa Han Clan at Gu Clan pagkatapos ng insidenteng ito patungkol sa Ling Clan. Kung ang kabilang partido ay talagang pagkatapos ng Toshi Ancient Jade, tiyak na hindi sila titigil. Dahil nasa kanila ang natitirang 4 na sinaunang Jade, malamang na isa sa kanila ang susunod na target. Ang Gu Clan ay lumilitaw na medyo nalulumbay habang hinarap nila ang pagdududang ito na lumitaw mula sa kung saan, ngunit naunawaan din nila ang kabigatan ng bagay na ito. Anumang mga aksyon na kanilang ginawa ay malamang napukawin ang ilang hindi kinakailangang hinala. Kaya naman, tahimik lang sila. Kasabay nito, ginawa ng Han Clan ang palagi nilang ginagawa. Binaliwala nila ang lahat at ginawa ang lahat ng gusto nilang gawin. Sa anumang kaso, ang Han Clan ay hindi nangangailangan ng anumang mga kaalyado. Wala silang pakialam sa iniisip ng iba. Sa makatuwid, ang usapin tungkol sa angkan ng Ling ay unti-unting napigilan habang ang magkabilang panig ay patuloy na nananatiling tahimik. Ang 6 na sinaunang angkan ay hindi nagsimula ng isang malaking digmaan. Kasunod ng daloy ng panahon, ang bagay na ito ay tila nakalimutan na ng iba, ngunit ang ilang mga tao ay may kamalayan na ang isang split ay nabuo sa pagitan ng 6 na sinaunang angkan. Naging maingat ang lahat ng angkan. Ang usapin ng angkan ng Ling ay pumukaw ng isang malaking kaguluhan sa Central Plains, ngunit ang mga sinaunang angkan ay karaniwang pinananatiling mababa ang profile. Kaya naman, tumagal ng kalahating taon ang kaguluhang ito bago ito unti-unting nabawasan. May mga kagiliw-giliw na pangyayari na nagaganap araw-araw sa loob ng Central Plains, kaya mayroong hindi mabilang na bilang ng mga paksang pag-uusapan. Kahit na ang isang malaking bagay tulad ng pagkawala ng angkan ng Ling ay hindi maaaring magpatuloy sa pagiging nangingibabaw na paksa. Kasunod ng iba't ibang mga kagiliw-hiliw na insidente na naganap sa buong Central Plains, ang isang season ay nagbago sa isa pa. Halos 2 taon na ang nakalipas mula nang gawin ni Xiaoyan ang kanyang pag-urong. Sa loob ng 2 taon na ito, wala pa ring palatandaan ng aktibidad mula sa malalim na bundok kung saan nag-retreat si Xiaoyan. Lumaki ang ligaw na damo, na nakatikip sa malaking batong pinto. Sa loob ng 2 taon na ito, unti-unting naging senior disciples ang mga batang disipulo na kinuha ng Falling Star Pavilion. Isang bagong henerasyon ang muling pumasok sa Falling Star Pavilion para magbigay ng bagong dugo para sa paksayon na ito. Matapos tumagal ng 2 taon ang tahimik na pag-atres ni Xiaoyan, maging ang ilan sa mga guest elder ay nagsimulang makaramdam ng kaunting pessimistic. Masyadong tahimik ang malalim na bahagi ng bundok. Karaniwang pagsasalita, ang pagpasok sa klase ng Bansheng ay dapat na isang kaganapang nakakapanghina ng lupa. Tiyak na makakaakit ito ng hindi natural na kababalaghan, ngunit hindi man lang nagpahiwatig ang kalangitan sa kahit kay titing na kakaibang pangyayari mula noong ginawa ni Xiaoyan ang kanyang pag-atres. Dahil sa matatalas na mata ni Yao Lao, natural niyang naramdaman ang ilan sa mga iniisip na naramdaman ng mga elder na ito sa kanilang mga puso. Gayunpaman, wala siyang sinabi. Palagi niyang tinatanggap ang pinakamalaking tiwala pagdating kay Xiaoyan.
Noong siya ay nahuli ng Hall of Soul, si Xiaoyan ay umasa sa kanyang sariling lakas upang makarating sa Central Plains at iligtas siya mula sa mga kamay ng Hall of Souls. Ang tanging maaasahan ni Xiaoyan upang makamit ito ay ang kanyang sariling lakas. Mula noong araw na iyon, naunawaan ni Yao Lao na ang malambot na agila na ito, na nagtatago sa ilalim ng proteksyon ng kanyang mga pakpak, ay pumailan lang nasa kalangitan. Ang kontinenteng ito, na kawili-wili at kakaiba, ay sa huli ay isang yugto para sa kanya. Ito ay isang bagay na pinaniniwalaan ni Yao Lao nang walang pag-aalinlangan. Pinag-aralan ni Yao Lao ang napakalaking pintong bato na natatakpan ng lumot sa di kalayuan. Ilang sandali pa bago siya mahinang bumantong hininga. Pag, maliit na bata. Ang pag-urong mo ay talagang nag-aalala sa iba. Yao Lao. Isang sinag ng liwanag ang biglang sumugod mula sa malayo habang si Yao Lao ay mahinang bumuntong hininga. Isang maselang magandang figure ang lumitaw sa likod ni Yao Lao. Ang figure na iyon ay nakakagulat na pag-aari ni Kailin. Ginugol niya ang halos lahat ng oras niya sa 2 taon na ito sa Falling Star Pavilion. Sinubukan ni Yao Lao ang kanyang makakaya upang pinuhin ang iba't ibang mga medicinal pill at na-activate ang Falling Star Pavilion upang maghanap ng iba't ibang likas na kayamanan para kay Kailin. Kaya naman, ang lakas ni Kailin ay tumaas mula sa isang 5 bituin na Dao Zone hanggang sa tuktok ng klase ng Dao Zone. Ang ganitong uri ng pagpapabuti ay maaaring ituring na mabilis. Bilang isang 7-colored Heaven Swallowing Python, ang lakas ng katawan ni Kailin ay mas malakas kaysa sa katawan ni Xiaoyan. Hanggat nagtataglay siya ng sapat na enerhiya, ang pagtaas ng kanyang lakas ay hindi mabagal. Ang 7-colored Heaven Swallowing Python ay isang napakalakas na pag-giral mula pa noong sinaunang panahon. Walang alinlangan na nagkaroon siya ng malaking kalamangan sa mga tuntunin ng talento kumpara sa mapait na pagsasanay ni Xiaoyan. Anong mali? Napalingon si Yao Lao matapos makitang lumitaw si Kailin. Nakita niya ang medyo seryosong mukha nito at nagtatakang nagtanong. Ang mga magagandang mata ni Kailin ay dumaan sa batong pinto sa di kalayuan. Nanlalabo ang kanyang mga mata habang inilabas niya ang isang blood red card at sinabing, ito ay inihatid ng Profound River Alliance. Ano ito? Sumimangot si Yao Lao. Kinuha niya ang card at binuksan ito. 3 malalaking dark red na salita ang agad na nakuha ng kanyang mga mata. Deklarasyon ng digmaan. Isang malamig na ngiti din ang sumilay sa mukha ni Yao Lao nang makita niya ang mga salitang ito. Bumaba ang kanyang mga mata. Kalahating buwan mula ngayon, ang aking Profound River Alliance ay darating sa Falling Star Pavilion. Lalaban tayo at makikita natin kung sino ang mas malakas. Aagawin ng mananalo ang lahat. Sila talaga ang nagkukusa na magtungo sa Falling Star Pavilion ko. Napakayabang. Tila hindi na mapigilan ng matandang demonyong si Tianming na makialam. Pinaikit ni Yao Lao ang kanyang mga mata at malamig na tumawa. Mahigit 1 taon ng tahimik ang Profound River Alliance. Sa pagkakataong ito, bigla silang naglabas ng battle challenge at nagpaplanong magtungo sa Falling Star Pavilion natin. Mukhang dapat may kumpiyansa silang gawin ito. Dapat tayong maging maingat. Inihayag ni Kailin ang kanyang mga opinyon. Bahagyang tumango si Yao Lao. Mula noong digmaan ng Falling Star Pavilion sa Profound River Alliance noong 1 taon, ang Profound River Alliance ay hindi naglunsad ng anumang iba pang kampanya laban sa Falling Star Pavilion. Naunawaan ni Yao Lao sa kanyang puso na hindi dahil sa ayaw ng mga taong ito, sa halip ay ayaw nilang itulak ng masyadong malayo ang Falling Star Pavilion. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng bansheng ni Yao Lao ay ipinakita para makita ng lahat. Kung gusto nilang talunin ang Falling Star Pavilion, kailangan muna nilang talunin si Yao Chen. Gayunpaman, kung gusto nilang patayin ang isang bansheng, lalo na ang isang mataas na antas, ang Profound River Alliance ay kailangang maglabas ng 2 makapangyarihang bansheng upang magtagumpay. Kahit na sa lakas ng Profound Sky Sect, hindi nila nagawang ilabas ang 2 bansheng. Mayroon lamang isang dakilang elder sa loob ng kanilang sekta na nakarating sa klase ng bansheng, ngunit ang matandang demonyong ito na si Bansheng ay hindi nagpakita sa loob ng maraming taon. Maliban sa taong ito, ang Profound River Alliance ay walang ibang bansheng. Bagamat mayroong maraming mga sekta sa alyansa,
Ang mga sekta na ito ay mas mababa sa Profound Sky Sect. Natural na imposible para sa kanila na magkaroon ng sinumang eksperto sa antas ng Bansheng. Malinaw na ang Ice River Valley ay hindi makagawa ng isa. Ang nag-iisang Profound Sky Sect Grand Elder ay malinaw na nakakapantay lamang kay Yao Lao, ngunit hindi posibleng patayin si Yao Lao. Dahil mismo sa kawalan ng lakas na ito kung kaya't ang Profound River Alliance ay nagsimula lamang ng ilang maliliit na salungatan at nakakuha lamang ng maliit na kalamangan sa loob ng isang taon. Sa kabila ng pagnanais na sirain ang Falling Star Pavilion, hindi nila nagawang makialam sa mga lugar na iyon na may mas malaking halaga ng kita. Sa pagkakataong ito, naglakas loob silang maglabas ng hamon sa labanan, at ginamit pa nila ang punong tanggapan ng Falling Star Pavilion bilang lugar ng hamon. Walang maniniwala na ang hamon na ito ay hindi problema. Ibigay ang utos na ipatawag ang lahat ng elder na hindi abala sa mahahalagang gawain. Bukod pa rito, utusan ang mga elder na nagbabantay sa mga pangunahing lungsod na maging napakaingat sa panahong ito at mag-ingat laban sa anumang palihim na pag-atake ng Profound River Alliance. Marahang pinunasan ng nangungunot na kamay ni Yao Lao ang imbitasyon sa kanyang kamay. Nagpatuloy siya sa malalim na boses. Bukod dito, magpadala ng ilang especially iya upang mangalap ng impormasyon sa loob ng Profound River Alliance. Dapat nating malaman kung bakit biglang nagkaroon ng lakas ng loob ang mga taong ito na lumabas. Naiintindihan. Bahagyang tumango si Kailin. Naibigay na niya ang lahat ng mga order na ito nang matanggap niya ang challenge card. Pagkatapos ng kanyang pagganap sa loob ng 2 taon na ito, ang kasalukuyang Kailin ay pinahahalagahan sa loob ng Falling Star Pavilion. Alam ng lahat ang kanyang katayuan. Bukod dito, si Xiaoyan ay itinakda ni Yao Lao na maging susunod na pinuno ng pavilion. Sa madaling salita, si Kailin ay kalahating asawa ng punong pavilion. Maging ang ilang elder ay kailangang sumunod sa kanyang mga utos. Dagdag pa, pagkatapos nitong 2 taong digmaan, naunawaan din ng lahat na hindi lang siya isang flower vase na nakadisplay. Ang kanyang walang awa na pagpapasya ay isang bagay na kahit ilang lalaki ay hindi maihahambing. Sa panahong ito, ang antas ng pag-iingat sa Falling Star Pavilion ay itataas sa pinakamataas nito. Malamig na tumawa si Yao Lao. Gusto kong makita kung anong panlilinlang ang balak gawin ng matandang demonyong si Tianming. Muling tumango si Kailin. Hindi napigilan ng kanyang magagandang mata na tumingin sa nakasaradong pinto ng bato. Mahina niyang tanong. Wala pa bang aktibidad mula sa kanya? Bahagyang nagulat si Yao Lao. Marahan siyang tumango at tumingin sa medyo malamlam na mga mata ni Kailin. Tumawa siya. Hindi na kailangang mag-alala. Walang mangyayari sa kanya. Ayon sa aking mga hula, matagumpay siyang makakaalis sa kanyang pag-urong sa lalong madaling panahon. Mapait na tumawa si Kailin. Narinig na niya ang mga salitang ito sa loob ng 2 taon. Tara na, marami pa tayong kailangang gawin para maghanda. Dumating ang Profound River Alliance na may masamang hangarin. Ikinaway ni Yao Lao ang kanyang kamay. Pagkatapos nun ay tumalikod na siya at dahan-daang umalis. Tumingin ang magagandang mata ni Kailin sa pintong bato. Ilang sandali pa, sa wakas ay bumantong hininga siya, tumalikod, at sinundan si Yao Lao. Gayunpaman, walang nakadama na nanginginig ang mga lumot sa malaking batong pinto pagkaalis ng 2. Isang maliit na linya ang biglang lumitaw sa pintuan ng bato.